So, ang presider ay ang iyong lingkod. Ang opening song ay magkakaroon tayo, What a Friend We Have in Jesus, which mag-assign ako. Ang opening prayer natin is si Tita Liberty. Ang special number ay si Mang. Okay. There. Short personal testimony. Si Tita Grace. Ang speaker natin ay si Kuya Vince. And closing song natin, Sweet Hour of Prayer. Closing prayer will be led to us by Kuya Glenn. Okay. And then, deciding remarks natin. At sabi sa Isaiah 45:22, Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Okay. So, reminder lang po pala para mas maganda yung worship natin. Kung hindi po kayo yung wala kayong sasabihin, pwedeng mute yung inyong mga Zoom para wala yung mga background noise. Ganyan. Pero remember to unmute yourself kung may gusto kayong sasabihin or tanong or concern. So, yun po. At, so for our opening song, What a Friend We Have in Jesus, I'll go first and Capco family will be the chorus. And there is a first stanza here. The second stanza will be done by Mang. Okay. Okay. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what things we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Mang or yung family nila, Kuya Vince, kahit sino sa inyo. With trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Amen. Nice guitar. So, yes, so mag-proceed tayo po sa opening prayer to led by Tita Beth. Dear Lord, this morning we thank you so much for bringing us together again. Even we are far apart with our family, you brought us together to worship thee. Bless each one of us. Open our hearts to receive the message. We thank you for everything that we have, especially our health. And even we also pray for those who are not able to attend this worship. Bless them, O Lord. Please guide our participants in this worship. In Jesus' name we ask. Amen. Amen. Okay. Mang will be led to us by special number. Oh Lord, my God, when I know some wonder, consider all the worlds thy hand have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display.
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brooks and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of exclamations, God take me home, what joy shall fill my heart, and I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Amen. Ganda, sister. Praise God. Amen. Yes, ako na. So, for our testimony, short, Tita Grace. Ang testimony ko ay ano, yung pagkaka-hospital ni Gaddy Boy. Although yung buong pagkaka-hospitalize niya hanggang sa siya mailabas, answered prayer yon. Pero yung particular na ikukwento ko sa gabing ito, yung second day namin na nandun sa hospital, wala kaming tulog ng 2 gabi kasi hindi namin matulugan itong bata dahil nilalagnat, kailangan nung punasan, ganyan, tapos nagloloko. Lalo na yung second night, talagang hindi na siya nakatulog. So, ayaw na niyang humiga sa kama, ayaw na niyang humiga sa bench. Gusto niya nakaupo na lang siya. Kahit na antok na. So hindi namin malaman ni Gaga ang gagawin. Ito naman si Gaga, inuubo na rin at saka sinisipon. So noong bandang madaling araw, nakatulog si Gaga. Nakatulog din tong si Gaddy Boy ng bandang 3 a.m. Tapos nung mga 5:30, meron yung cleaning lady na na pumasok. Ang sabi ko,
mamaya ka na lang bumalik kasi katutulog lang niya. Kasi baka kung magising, magluluko na naman ulit. Eh di umalis. Maya-maya, meron na namang pumasok. Yung mga medtech, kukunan siya ng blood para dun sa CBC niya na pangalawang beses. Sabi ko, pwede bang maya-maya na lang. Eh, naka-schedule daw talaga na umagang-umaga. So sabi niya, gusto niyo bang i-cancel? Sabi ko, ay hindi, sige, ituloy niyo na lang kasi diyan i-base yung decision ng doctor kung i-discharge siya today, sabi ko ganyan. So, ginising ko pa siya, akala ko magre-resist. Kasi nga, di ba, wala rin siyang katulog-tulog, tapos ginising ko pa. Pero hindi siya nagluko yung time na yun. Very siya, cooperative na kahit natusukin siya, pumayag siya. Nung hindi makunan yung right hand niya dito sa left, talagang cooperative siya, hindi siya umiyak, hindi siya lumaban. So nung makaalis na yung mga medtech, sabi ko, matulog ka pa, sabi ko ganyan. Pero ako talaga walang tulog. Matulog ka pa, sabi ko. Di, maya-maya mga 6 o'clock nakaramdam ako ng kakaiba. Yung nagtatake-cardia ako, bilis-bilis ng tibok ng puso ko. Pagkatapos, iba na yung nararamdaman ko. Nag-BP ako, ang taas-taas, tapos ang bilis na ng tibok ng puso ko, naging 122. Di lalo akong ninervyos na ganyan. Itong si Godwin, nakahiga siya, biglang umupo. Sabi ko, pag ito nag-umpisang yung magloko na naman, sabi kong ganyan, ano na kaya gagawin ko? Pero ininuman ko na siya ng lahat ng gamot ng dala ko, ininom ko na, yung pampababa ng heartbeat, pampababa ng presyon, ininuman ko na siya talaga. Tapos, ang ginawa ko, nag-pray ako, sabi ko, sana yung maging kalma, kahit na nakaupo na siya, maging kalma hanggang sa yung tumalab yung gamot na ininom ko. So nung inobserbahan ko siya na ganyan, nakaupo lang siya, hindi siya kumikibo. Wala siyang nilalaro, pero hindi lang siya kumikibo, nakaupo lang siya na ganyan. Ang ginawa ko, hiniga ko na. 30 minutes. Na na steady lang siya na gano'n, wala siyang imik, hindi siya bumaba sa bed. Tapos yung 30 minutes na yon, kumalma yung yung wala na yung mabilis na tibok ng puso. Tapos pero nagtatawag na ako ng tinawagan ko si Alex, nag-text na ako na ganyan. Tapos ito namang si Alex imbis na siya din nang ninervous na, pero sabi niya, huwag kang ninervous na siya. Tapos, ayun, napayapa din, bumaba nag-BP ako, okay na siya, medyo okay na siya. Tapos, mabait pa rin si Gaddy Boy. So, akala ko noon, sabi ko, ano kaya ito, ay stroke na ako, ganun ako. Tapos, ano kaya ang pakiramdam, yung gano'n. Buti na lang, walang sumasakit. Walang sumasakit na dibdib. Ayun. Kaya, yung taimtim na prayer ko na sana tulungan ako, ganyan, na si Gaddy Boy ay maging lang siya, kalma, the time na na hindi pa ako okay. So, yun, answered prayer yun, na agad-agad na sinagot. Yun lang. Praise the Lord. Amen. 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 Napakagandang testimony ni Tita Grace. So ngayon magpro-proceed na po tayo sa kay Kuya Vince. Alam kong may hinahanda nito sa tulong ng Panginoon. Alright. Good evening po sa ating lahat dito sa Philippines.
Good morning, Tita Beth dyan sa Amerika. Good morning. Tayo connected, US, Cagayan, Pasig, Pateros, at kahit sa Isabela. May mga, at dyan sa Rizal, kay Tita Minda. Okay, good evening sa ating lahat. And then, happy Sabbath. Meron po tayong 4 na bata. Parang wala si na EL sa si Nathan. So, maapat si Goldwyn, si Victoria, si Manuel, saka si Marco. Testing lang. Present ba yung aking mga anak dyan sa Isabela? Pwedeng sumagot kayo, Miel? Naririnig niyo ako? May nag-unmute. Kasi meron akong, bago ako yung sa presentation ko, meron din akong para sa mga bata. Magkukwento kasi ako. So, para kay Goldwyn, Victoria, Emmanuel, meron akong share na kwento sa inyo. Ang kwentong ito ay tungkol kay Nehemiah sa Bible. So, hintayin nyo na i-share ko yung video. Short video. Ayan. Nakikita nyo na ba ang aking screen? Opo. Okay, very good. Thank you. Yan. Pakinggan natin ang Ang pagtatayo ng mga pader. Si Nehemias ay ang tagatikim ng inumin ni Haring Artaxerxes ng Persya. Nabalitaan ni Nehemias na ang Jerusalem ay nasira at ang mga kaibigan niya ay nabahala. Humingi siya ng tulong sa Diyos. Binigyan ng Diyos si Nehemias ng lakas ng loob para kausapin si Haring Artaxerxes. Tinanong ni Nehemias kung maaari siyang pumunta sa Jerusalem at tumulong sa pag-aayos ng mga pader nito. Pumayag si Artaxerxes. Umalis patungong Jerusalem si Nehemias. Nilibot ni Nehemias ang Jerusalem. Mas malala pa ang kanyang mga nakita kaysa sa kanyang mga narinig. Mabigat na gawain ito, sabi niya sa mga tao. Ngunit sa tulong ng Diyos, muli nating maitatayo ang mga pader. Nagtulong-tulong ang lahat sa pag-aayos. Inuna nila ang pasukan. Inayos nila ang pintuan ng mga tupa, ang pintuan ng isda, ang pintuang papunta sa tapunan ng basura at iba pa. Pagkatapos ay sinimulan na nilang itayo ang mga pader. Sa simula, pinagtawanan sila ng kanilang mga kaaway. Ngunit habang tumataas ang mga pader, naghanda sa paglusob ang mga kaaway. Kaya ang mga tao ng Diyos ay gumagawa, hawak ang gamit sa isang kamay at sandata sa kabila. Matapos ang 52 araw, nagawa ang mga pader. Binasa ng paring si Ezra ang utos ng Diyos sa mga tao. Ipinangako nilang susundin ang mga utos ng Diyos at nagpuri sila sa Kanya at sa pag-iingat sa kanila. So, ayun. Narinig nyo ba mga bata yung kwento? Naging malinaw ba yung daloy dyan nung streaming? Ayun. So, yung naging kwento natin ay tungkol kay Nehemiah. Si Nehemias ay isang anak ng Diyos na nasa ibang lugar. Pero nung nabalitaan niya na nasira yung pader ng lugar nila sa Israel, ay pinuntahan niya yun para itayo yun.
Pero nung itinatayo na nila yun, marami siyang naging problema, may mga kaaway sila. Kaya yun si Nehemiah, nag-pray lang lagi sa Panginoon at hindi siya sumuko kahit na may mga problema siya ng mga kaaway. Sa bandang huli na itayo pa rin nila yung pader ng Jerusalem. So, yun yung kwento ni Nehemiah at ito yung parang devotional naman natin na mga adults, yung kwento ni Nehemiah. Actually, yung parang lesson dito ay yung tinatawag na love endures all things. Ang sinasabi kasi na pag-ibig, malawak yan. Kumbaga, karakter yan. At karakter na yan, sinasaklaw niya lahat ng mga bagay-bagay. Yung pagiging patient, sabi nga, love is kind, love is patient. Ang love ay nag-endure ng marami o ano ba yung nag-endure sa Tagalog? Titiis. Nagtitiis. Oo, tama. So yung overcoming challenges with right attitude. Ang buhay ng isang tao talaga ay punong-puno ng challenges. Hindi nawawala yan. Sa lahat ng mga Kristiyano, walang excuse sa atin na wala akong problema, walang challenges, walang makapagsasabi ng ganito. Sari-sari yung mga problem ng bawat Kristiyano. At sabi nga, parang pasadya yan. Kumbaga, or hindi natin masabing pasadya, or yan yung natural na buhay ng tao sa mundong ito. May Diyos ka o wala, may problema. Pero sa ating mga Kristiyano, ang bilin ng Panginoon ay kailangan pagtagumpayan natin yung mga challenges na yan. Sa paanong paraan natin na mapagtatagumpayan ng mga challenges? Sa pamamagitan ng right attitude. At yun nga yung sa kwento ni Nehemiah na lahat ng mga pagsubok na kanyang dadaanan ay kanyang pinagtagumpayan sa pamamagitan ng tamang pag-uugali. At yung key text natin ay matatagpuan sa Nehemiah 6 verse 9. Sabi din doon, now therefore, O God, strengthen my hands. Nehemiah 6 verse 9. At may isang kwento rito tungkol dun sa kay Lee Kuan Yew. Kung kilala nyo si Lee Kuan Yew, siya yung president ng Singapore. Siyang matagal na presidente ng Singapore at sabi nga nila, ang katunayan daw si Lee Kuan Yew, parang iniidolo lang niya dati si Marcos. Kumbaga hangang-hanga si Lee Kuan Yew kay Marcos sa katalinuhan ni Marcos. At lahat ng mga ina-advise ni Marcos ay kanyang ginagawa at tinularan. Kaya si Lee Kuan Yew, napaunlad niya yung Singapore. At ang katunayan nung mga 2008, 2009, nasa Singapore ako at nakita ko yung napakaunlad na lugar ng Singapore. Malinis doon, magaganda yung mga kalsada, maayos yung mga structures doon, kumpleto yung mga tao doon ay namumuhay ng may kasaganaan at may kaayusan. At walang masamang balita masyado doon. Kapag doon ay nagtapon ka ng basura, di kaya nagtapon ka ng bubble gum at dumikit sa tren, magiging sikat ka na doon kasi magiging laman ka ng newspaper kinaumagahan pag nahuli kang ganun. Ganun lang yung mga balita doon. Walang balita masyado na kagaya rito na pulis binaril niya yung walang kalaban-laban na mga sibilyan. Hindi ganun yung mga problema nila doon. At dahil doon sa kagalingan ni Lee Kuan Yew sa pagpapaunlad ng Singapore. At isang araw ay may nagtanong sa kanya, siyempre nung pinapaunlad mo ang Singapore, Lee Kuan Yew, marami kang mga criticism o mga pumupuna sa iyo, mga lumalaban sa kagustuhan mo na
gawain. At ano yung masasabi mo doon at paano mo sila napagtagumpayan? Bakit hindi ka nagsumuko para doon? Alam niyo ang sagot ni Lee Kuan Yew, dahil ito ay lifelong commitment. Kumbaga, yung buong buhay niya, itinalaganan niya na tatapusin niya yung kanyang naging mission o yung kanyang gustong gawin habang buhay siya. At ito yung isa rin na mga attitude na ipinakita ni Nehemias nung itinatayo niya yung mga pader ng Jerusalem. Alam niyo, napakahirap yung lagay ni Nehemiah kasi unang-una sila ay mga parang wasak na country nung araw. Ang konting background kasi ng kwentong ito, sila yung Jerusalem ay winasak ng Babylon. Yung mga pader ng Babylon ay winasak ng pader ng Jerusalem ay winasak ng Babylon nung sinakop nila yung Jerusalem. At yung mga alipin, yung mga Israelites na iba ay dinala sa Babylon upang maging alipin. Ngayon, yung mga naiwan sa Jerusalem o sa Israel, naiwan sila doon na nabuhay lang doon at ang kanilang ang city nila ay wasak na, hindi na sila parang isang buong nation, may mga nakapaligid sa kanila ng mga kalaban at hindi sila pinapahintulutan na bumangon mulit. Ngunit nung yung mga Israelites na nasa Babylon naman, kasama yan sila Daniel, nagkaroon sila ng mga siyempre katapatan din doon ng mga ibang Israelites at hanggang sa itong Babylon ay natalo na ng Medo-Persia na imperyo. At sa panahong iyan, yung hari ng Medo-Persia, si Haring Artaxerxes, meron siyang isang tagatikim ng mga pagkain, mga inumin, na ang pangalan nito ay si Nehemiah. Si Nehemiah isang anak ng mga Israelites na napunta sa Babylon noon na sinakop na rin ng Medo-Persia sa panahong iyon. At si Nehemiah ay nagbabasa ng Bible. Naalala niya na merong ding hula na darating ang araw na ang Panginoon ay babalik niya rin. Itatayo niya muli at gagawin na mulit na isang bansa itong Israel na nawasak. Kaya dahil sa pananampalatayang ito, si Nehemiah ay nagkaroon ng vision na kailangan niya na kumilos para itayo yung mga pader ng Jerusalem upang mabangon mulit yun. At si Nehemiah nga ay nagpaalam dun sa hari, napapayagan mo ako, hari, na balikan ng Jerusalem upang itayo ito. At alam niyo na surprise si Nehemiah kasi hindi lang pinayagan si Artaxerxes si Nehemiah, kundi binigyan pa niya ng pondo ng magagastos ang mga materyales na pagpagawa dun sa mga pader na yon. Kaya tuwang-tuwa si Nehemiah at pinuntahan niya yun yung kanyang bayan na Israel at akala niya magiging madali pero hindi. Mahirap dun sa kanyang nadatnan. Nasabi nga sa kwento ay yung inakala niya na sitwasyon ay mas malala pa pala. At ang nagpahirap lalo dito ay yung mga kalaban na nakapalibot. At makikita nyo dun sa kwento na si Nehemiah, yung kanyang nung nakumbinsi niya yung mga Israelites na gawin yung pader, ay may mga pagkakataon talaga na hinaharas sila ng mga kalaban. Ayaw ng mga kalaban nila na nakapalibot na tumayo mulit ang Israel bilang isang nation kasi mga banta yun sa kanilang mga, siguro yung kanilang mga kaharian doon. Ayaw nila nang magkaroon ng kakumpetensya sa kanilang lugar.
Pero desidido si Nehemiah, kahit na parang sila ay mga underdog o yung mga mas mahihina. Kumapit lang siya at in-inspire na yung kanyang mga kasama, mga kababayan na sa tulong ng Panginoon magagawa natin ito. At alam niyo yung isang nakakabilib na karanasan nila ni Nehemiah ay yung dumating sa punto na para magawa nila yung pader ay kailangan din nila na sabay na paghandaan yung posible na pag-atake ng mga kalaban. Alam niyo ang ginawa nila ni Nehemiah? Iniutos niya sa kanyang mga kasama na yung isang kamay nyo ay nakahawak lamang ng armas o yung tabak o mga kampilan na ganyan. Samantala yung isang kamay, yan naman yung gumagawa para i-rebuild yung mga walls, para gawin yung mga pader na yon. So makikita natin dito yung tinatawag na right attitude para ma-overcome yung mga challenges. Hindi yung minsan sa buhay natin talaga gusto natin takasan itong isang problema. Gusto natin kasi may tatlo ang problema, gusto mong takasan yung isa, nagwi-wish ka sa Panginoon. Pero ang kaloob pala ng Panginoon ay matutunan mo yung tinatawag na pagsabayin mong harapin yung mga problema na yan. Dahil bakit tayo matatakot o bakit tayo mapanghinaan ng loob na harapin ang lahat ng mga problema? Ay meron naman tayong Diyos na sinabi sa Nehemiah 6 verse 9, Diyos na magpapalakas sa ating mga kamay. Kung kaya't sa naging karanasan ni Nehemiah, bandang huli, alam nyo, naitayo nila yung mga pader na yun na winasak ng Babylonia noon. Naitayo nila sa loob lamang ng 52 days. Itong bilang ng araw na yan ay mabilis na nung panahon na yun, nung panahon na wala pang mga bulldozer, walang mga train, mga crane, na puro mano-mano pa lang yung mga gawa, yung mga paggawa ng tao. At ang kamangha-mangha, kahit na sabihin natin limitado yung kanilang gagawin na pag-build kasi yung isang kamay nila busy sa paggawa, yung isa naman ay naghahanda sa pagharap sa kalaban. Bakit kaya naitayo nila ito sa napakabilis na panahon? Alam niyo, walang imposible sa Panginoon. Kung ang Panginoon ang nag-utos sa isang bagay at siya rin yung magbibigay ng kapangyarihan para gagawin niyan. Sa ganung paraan sana natin harapin ang mga hamon sa buhay natin. Hindi natin hihilingin sa Panginoon na walang problema sa life na ito. May maganda na statement dito na gusto kong emphasize sa inyo. Sabi dito, life challenges are designed not to break us, but to bend us toward God. Pag mga time na parang ang mga problema, mga challenges ay nakaka-overwhelm na o nakakasira na sa ating mga, nakakabaluktot na ng ating kabuhayan o buhay, parang hirapan na tayo. Yung palang mga yan ay dinesign ng Panginoon para tayo ay magtungo sa Panginoon. O tayo ay mahulma, maporma ng Panginoon sa kalooban niya na maging tayo. Kung kaya meron isang bagay na gusto ko na lang naiwan na question sa atin. Have you encountered a similar situation as Nehemiah in your life? Nakaranas na ba kayo ng mga karanasan na katulad sa buhay ni Nehemiah? Mahirap na sitwasyon, pero sa kaduluduluhan nakikita natin na kapag nagsumikap tayo ay magbubunga ito ng mabuti, pero mahirap na pagdaanan. Ganyan yung vision ni Nehemiah nung alam niya na itatayo niya yung walls. At mahirap yun, hindi niya alam
kung paano mararating yun. Pero nagsilbi ito na parang lalo siyang lumapit sa Panginoon na mag-pray, manalangin, mag-depende lang sa Panginoon. At yun yung tinatawag na bend siya towards sa Panginoon. Hindi lang si Nehemiah, kundi pati yung kanyang mga kababayan na sa matagal na panahon ay nangangarap na mangyari yung bagay na yun. How has this situation bent you toward God? Siguro naman bawat isa sa atin, mga mananampalataya talaga sa Panginoon, na hindi natin pinapahintulutan na yung mga problema natin, yung mga karanasan natin ay yung sisira sa atin, kundi sa bandang huli na i-experience natin, nararanasan natin na ang mga pangyayaring mga iyon sa buhay natin ay lalo lamang na nagpalapit sa atin sa ating mahal na Panginoon. Tayong mga Kristiyano na tinawagan ng Panginoon ay kanyang itinalagas sa isang matayog at mataas na patunguhan. Yung sinabi nga sa Romans, all things work together for good to them that love God and were called according to His purpose. Kapag mabuti yung mga pangyayari sa ating buhay, yun ay dinisenyo ng Panginoon dahil tinawag tayo sa pamagitan ng pag-ibig. Nabibigyan tayo ng mga blessing dahil yun yung magandang purpose ng Panginoon sa buhay natin. Pero paano naman kung yung mga bagay ay masasamang pangyayari? Mga sakit, mga sakuna, mga pangyayaring hindi ka nais-nais sa ating buhay, mga problema. Ano ang masasabi natin sa pangyayaring yun? Ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay nadisenyo para sa ating ikabubuti. Paanong nangyari yun na yung masama ay nakakabuti sa atin? Well, ang tanging kadahilanan dyan ay kontrolado kasi ng Panginoon ang lahat ng bagay. Yung mga pangit na bagay na nangyari sa atin ay kayang baluktutin ng Panginoon para sa ating kabutihan. Yung mga kabutihan na yun ay yun yung pagpapatibay sa ating mga karakter, o di kaya yung ating paglago sa kaalaman sa ugali ng ating Panginoon. At alam natin na hindi forever na ganito yung situation. Darating ang panahon na kagaya sa karanasan ni Nehemiah ay natapos din yung problema nila. At na naghumantong yun sa isang ending na kung saan sila ay nagpre-praise sa Panginoon at nagre-reaffirm sila sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon at nabuo sila mulit na isang nation. Ganon din yung patunguhan natin lahat. Kapag tayo ay maging strong dito sa buhay na ito at magpatuloy lamang kahit anong mangyari sa ating pananampalataya, magpatuloy lamang tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon at sa allegiance natin sa Panginoon ay hindi nakaka-epekto yung mga problema natin, yung mga pangit na nangyari sa buhay natin. Darating ang panahon na mag-iiba din yung sitwasyon natin sa darating na langit na bayan na inihanda ng ating Panginoon sa tinatawag na eternal life na solid na kabutihan ang nararanasan ng bawat isa sa atin. Doon wala nang mga pighati, walang mga sakit, walang pagtangis, walang kamatayan. At ang mga bagay na luma o yung mga old things na nakikita natin dito sa lupa ay hindi na natin masusumpungan din, kundi forever na bliss and eternal happiness. Yun ang reward ng mga magtatagumpay sa mga pagsubok at mga temptation sa lupang ito. Ito lamang po ang ating counting devotion sa gabing ito. Maraming salamat po. Amen. 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 Okay. So for our praise God sa napakagandang mensahe, so yeah, let's proceed.
to our closing song. Kita Min. Ay, wala. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer. Di ko na makita. After leads me up, my Father's throne, make all my wants and riches known. Tita Grace? Seasons of distress and grief, my soul has often found relief and of escape the tempter's snare by thy return, sweet hour of prayer. Ma'am? Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, the joys I feel, the bliss I share, of those whose anxious spirits burn. God return. With such I sent to the place where God my Savior shows His way. And gladly take my stay there and wait for the sweet hour of prayer. Amen. So, for our closing prayer, Kuya Glenn. Kuya Glenn, parang narinig nyo ba yung prayer? Okay. Okay. Okay ba sa inyo yung prayer? Hindi ko narinig sa akin. Pero okay lang kung